Kahit na hinatak ni Austin ang bewang ko papalapit sa kanya. I told you, huwag kang hahalik o yayakap sa ibang lalaki. Austin, they are my friends. And I am your husband, Jara. Huwag mo nang baguhin ang nakasanayan ko na kaibigan ko sila. So okay lang din humalik at yumakap ako sa ibang babae? Ganun ba yun? Sarkastikong tanong nito. Yes, bakit naman kita ilalayo sa mga taong mahal mo? I'm not selfish like you. This is our wedding day, Jara. Please, huwag mo namang painitin ang ulo ko. I'm sorry. Sige, pagbibigyan kita pero ngayon lang ha? Sagot ko. Ipinakilala ko ni Austin sa ibang mga bisita namin. Sa sobrang dami ay hindi ko na nga natandaan ang mga pangalan. Karamihan sa kanila ay business partner na mga Morales. Bumalik na kami sa table ni Austin nang sabihin ko na gusto ko nang umupo. Austin, Jara, congratulations, sabi ni Mommy. Thanks, Mommy. Sana'y masaya kayo para sa amin. Siyempre naman. Sugot ni Mommy kahit pilit iyon. Iha, maging mabuti ka sanang asawa kay Austin. Igalang mo rin ang lolo at lola ni Austin. Iisang pamilya na tayo ngayon, kaya kung may problema, agad natin pag-usapan at huwag nang palalain pa. Oo naman, Tito Damian. In fact, kasundo ko ang pamilya ni Austin. Bumaling ako sa gawin ng mga Morales. Hindi ba, Lolo? Lola and Cassie? Tanong ko sa mga ito. Hindi ka nagkamali ng pagpapalaki sa anak mo, Georgina. Mabait at madaling pakasamahan, sabi ni Lola. Bukod dyan, maraming alam. Sabat ni Lolo. I really love Auntie, Jara, Lolo Damian. Si Cassie naman na nagsalita. Masyado niyo pong pinapataba ang puso ko. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin sa pamilya niyo. Isa-isa na rin nagpaalam ang mga bisita. Kahit nakakapagod ay masaya. Akala ko nga masayang matatapos ang araw na ito. Hindi pala. May umepal na naman kasi at nanira ng mood ko. Magpakasaya ka ngayong malanding babae ka. Aagawin ko rin sa'yo si Austin at sisiguraduhin ko. Sa huli, iiwanan ka niya. Do whatever you want, Evelyn. Hindi ako natatakot sa'yo. At wala akong pakaalam sa mga pinagsasasabi mo. Wala ka na magagawa para paghiwalayin kami dahil kasal na kami. Bukod pa doon, magkakaanak na kami. Evelyn sneered bago sundan ang daddy nito at si Mommy na nagpapaalam sa dalawang matanda. Napaupo ako sa upuan nang maramdaman ko nagka-cramps ang aking tiyan. Dala siguro ito ng pagod. Are you okay? Napangat ang tingin ko sa lalaking lumuhod sa harap ko. Oo, salamat. Pagkatapos nito, pwede na ba tayong umuwi? Yes, sa asyenda tayo uuwi ngayon. May mga gusto pa rin kasing i-discuss si Lolo sa atin. Pero alam mo naman kung anong habol sa'yo nun. Thank you for everything. Makakabawi rin ako sa'yo balang araw. Sabi ko kay Austin. My son is enough to pay everything you owe me. Nakangiti na kumindat ito sa akin. Napahinga na lang ako at ngumiti. Sa mga mata nito nakita ko ang liwanag, saya at senseridad. Ito na ang bagong yugto ng aking buhay. Buhay kasama ang lalaking tutulong sa akin at ang batang nasa aking sinapupunan. First day of being husband and soon to be a father. Hindi naman pala ganoon kabigat sa damdamin kahit biglaan pa ito. Makatabi ang babaeng hindi mo inaasahan na mapapangasawa at magbibigay sa iyo ng anak na biglaan? Oh, minsan ang hirap pa rin mag-sink in sa aking utak. Ang sarap ng tulog ng aking katabi. Nakanganga is the best pose na mas lalo niyang ikinagaganda. Yun ang paborito kong makita. I know kapag nakanganga ito, masarap ang kanyang tulog. Nagstay kami dito sa asyenda. Mamaya ililipad na kami ng Maldives. Doon kasi kami mag-honeymoon. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na mag-leave for 1 week. Gusto ko kasing maranasan at maramdaman ng honeymoon namin ni Jara. Dahilan ko rin ito para makapagbakasyon at makapag-unwind. Naramdaman ko ang paggalaw nito sa higaan at napayaka pa ito sa akin. Halos idantay na nito ang kalahating katawan sa akin. Ang aga-aga na aakit ang babaeng ito. Minastan ko ang mukha nito na hanggang ngayon tulog. Hinapit ko ang bewang nito sabay haplos pababa sa hita nito. Subukan mo, tatadyakan kita. Nakapikit na sabi nito. Hindi ka pa ba nakukontento kagabi? Aga-aga naman kasi nakadantay ka sa katawan ko. Para ka nang aakit. Sino ba lalaki makakapagpigil kung ganito ka sexy at kagandang katabi? Sagot ko. Huwag mong pairalin ang kamanyakan mo sa akin. Hahambalusin talaga kita.
Banta nito na ngayon ay nagkukusot na ng mata. Napangisi lang ako dahil nagiging hobby na nito ang pagsusungit sa akin. May mga slang words akong hindi maintindihan pero nakakatawa sa pandinig kaya tumatawa na lang ako. Akmang tatayo ito nang pigilan ko ito. Niyakap ko ito ng mahigpit. Come here. Let me hug you for a while. Hindi ako makahinga, Austin. Angil nito. Ayaw mo ba yung ganito? Sa'yo lang ako malambing tapos ginaganyan mo pa ako. Gusto naman. Kaya lang kasi hindi ako sanay. Naiirita ako. Ang hinit sa pakiramdam. Paliwanag nito. Then masanay ka na kasi mag-asawa na tayo ngayon. Bahala ka nga. Inis na tugon nito. Luwagan mo ng konti yung yakap mo kasi hindi ako makahinga. Iyan na nga oh. Ano pa bang gusto mong luwag? Sabi ko. Nakakasanayan ko na rin ang amoy ni Jara. Parang kulang ang araw ko na hindi ito maamoy o mahagkan man lang. Nangyayari kaya yung pagkakataon na maaari mong mahalin na isang tao kahit hindi pa kayo ganoong magkakilala? Siyempre, may isang buwan pa lang naman, di ba? Is it possible na mailab na ako sa kanya? Tanong ko sa akin sa sarili. Austin, tumayo na tayo. Gusto ko nang kumain. Sabi ni Jara na nakasubsob sa akin dibdib. 1 minute pa. Sige, 1 minute ka pa at mamamatay na sa gutom yung baby natin. Napababa ang tingin ko sa kanya at may pagtataka sa aking mata. Ngumisi lang ito at nag-sign ng peace sa akin. Just kidding. Ngising sabi nito. Jara, pagdating sa anak ko, huwag mo kong binibiro. Sabi ko, masyado kang affected. Totoo lang sinasabi ko. Siyempre kapag gutom yung nanay, gutom din ang anak. Kapag hindi ako kumain, wala din siyang kakainin sa tummy ko. Fine, let's go. Itinayo ko ito mula sa pagkakahiga at iginiyang pababa sa sala. Pagbaba namin ay sinalubong kami ng isa naming kasambahay. Sir, ma'am, luto na pong breakfast na ipinaluto ng inyong lola. Sabi nito't bumaling ang tingin kay Jara. Meron pong ibinigay sa madam na vitamins para po sa inyo. Mainam daw po na inumin nyo iyon para maging malusog ang katawan nyo at the baby. Salamat po. Ngiting sagot ni Jara. Ang sarap sa feeling na ang dami nag-aalaga at nag-aalala sa'yo. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ng mama at papa mo? Simula nang mamatay si daddy, sarili ko na nag-alaga sa sarili ko. Medyo magulo yung sagot ko pero hindi mo maintindihan kasi kahit wala ka na magulang, andiyan si lolo at lola na nagparamdam sa'yo ng pagmamahal. Kahit ang mga Gonzales? No. Alam mo, biglaan lang naman ang lahat. Nagulat na lang ako kay mommy na gusto magpakasal kay Tito Damian. Wala ko nagawa kahit ayoko pa. Siyempre, mahahati na ang pagmamahal ni mommy at tama nga naisip ko. Simula na makasama namin ang pamilya Gonzales, yun na ang priority ni mommy. Ay, ewan ko ba? Pero huwag na natin pag-usapan. Naka-ready na ba yung mga gamit mo? Oo naman. Excited ako, no? Pinagpaplanuhan pa lang natin, nag-e-empake na ako. Pangising sagot dito sa akin. Is this your first time? Tanong ko. Hindi. Madalas kami mag-beach ng mga friends ko. Hilig ko mag-swimming. Kaya kahit sa lupalop ng Pilipinas na pwedeng pag-swimmingan, pinuntahan ko na. Masayang kwento nito. Sino mga kaibigan mo? Yung mga lalaki mong kaibigan? Seryosong tanong ko. Oo, sila Miko, Tiffany at si Owen. Minsan sinasama nila yung ibang circle friends nila, kaya ang saya talaga. OMG, hindi mo ba napifeel kung gaano ako ka-excited? Jara, simula sa araw na ito, ako lang ang dapat na makakakita sa katawan mo. Nakita ko na napatakip ito sa kanyang tenga. Mr. Morales, ano ako? Bata? May nagsuswimming ba na nakapajama at long sleeve? Hello? Kaya nga swimming, kaya dapat naka-swimsuit. Masaya talaga siyang ipangalandakan sa akin ng ganitong bagay. Parang mas nangaasar pa. Kinuha pa nito ang cellphone para ipakita sa akin ng mga ilang picture nilang magbabarkada. Oh, ito sa Palawan ito. Ito naman, sa Batangas. Tinignan ko lahat na ipinakita niyang picture at naiirita na ako sa mga nakikita ko. Ilayo mo na sa akin yung cellphone mo at baka mabato ko pa yan. Bakit ang aga-aga yung init ng ulo mo? Sabi nito. Talagang nakikipag-akbayan ka pa sa mga lalaki na naka-broad panty lang? Anong masama dun? My family is conservative, lalo na sa lola. Austin, millennial na ngayon. Kahit nga mga edad 40s, pastiring pa ang mga sinusuot. Sagot nito. Saka bakit ko naman itatago ang ganda ng katawan ko? Dami ang gustong kumuha sa akin at sumali sa mga swim sports. Fine, ginagawa mo iyan nung dalaga ka pa.
Ngayon, mag-asawa na tayo. Kaya kung anong gusto kong sabihin, susundin mo. Maliwanag? No. Hindi ko papayag na under-underin mo lang ako ng ganyan. This is my life. At may sarili at tama kong pag-iisip para magdesisyon sa sarili ko. Hindi pa natatapos ang pagkain nito ay tumayo na palabas ng bahay. Nahagip ng mata ko na nagpunta ito sa garden. Bugnutin talaga. Bulong ko sa akin sarili. Unang araw pa lang na mag-asawa namin, kontrahan na kami. Paano pa kaya sa mga susunod na mga araw? Napabuntong hininga na lang ako. Kinahapunan, nagpaalam na kami kila lolo at lola. Si Cassie umiiyak dahil gusto sumama. Gusto niya kasi magpaturo ng swimming kay Jara kahit na marunong na siya. Ang mga pamilya ko, para-paraan kung paano makukuha ang atensyon ng aking asawa. Hindi lang ako ang nakipag-agawan dahil pati sila kakompetensya ko. Baby, pagbalik namin ni uncle mo, magsuswimming tayo ha? Tuturuan kita ng iba't ibang tricks sa paglalangoy. For now, si uncle muna tuturuan ko mag-swimming, okay? Promise, auntie? Of course, baby. I promise. Okay. Nakabusangot na tango kay Jara. Uncle, bilisan mong matuto para makauwi na kayo ni auntie. Para ako naman natuturuan niya. Yes, baby. Malambing ko sagot kay Cassie. Mag-iingat kayo roon. I-enjoy ninyo ang honeymoon ninyo at huwag nyo kaming alalahanin dito. Sabi ni Lola. Ako na munang bahala sa kumpanya, kaya dapat ang atensyon mo sa asawa mo lang. Ani Lolo at nagbilin sa akin. I know, Lolo. Lola, Cassie. Paano naman kami aalis kung ganyan kayo? Malilate na kami sa aming flight. We should go now. O siya, malis na kayo. Pagtataboy sa amin ni Lola na nakangiti. Pagbalik po namin, hindi namin kayo kakalimutan na uwian ng mga pasalubong. Sabi ni Jar na napasakay na sa kotse. Sa kotse papuntang airport, nakita ko kung gaano kasaya na aalis kami ni Jara. Masaya ka ba dahil sa makakapag-swimming ka o dahil masusolo mo ko? Pilyong tanong ko. Ang kapal mo rin para isipin mo na gusto kitang masolo. Masaya talaga ako na magmamoldibs tayo. Kinikilig na tugon nito. Sa nakikita ko sa aking kasama para isa itong bata. She's a mother now pero kung umastay parang dalaga. Masaya na rin ako na makita siyang masaya kahit hindi ako ang dahilan. Nakakamangha. Hindi ko nga alam kung anong nararamdaman ko eh. First time ko sumakay sa isang first class flight. Usually kapag magta-travel ako, business class lang ang pinabubuk ko. Iba talaga ang yayamanin. So para ma-achieve ang ganito mga bagay, alam niyo na. Siyempre kailangan paghirapan ang bawat bagay bago natin makuha ito. Napaka-comfy and comfortable kaya naman hindi ko na napansin ang 16 hours flight namin ni Austin. Ang ginawa ko lang sa buong flight namin ay umidlip, kumain at manood ng TV. From time to time, chinecheck ako ni Austin kung ayos lang ba ako. Kamusta ang pakiramdam ko at marami pang iba. Gaya ng sabi ni Mariel Padilla, OA sa lahat. Ganun siya. Ilang oras na lang nasa Maldives na tayo. Excited ko sabi kay Austin. I know. At pagdating natin sa location natin, magagawa ko ng gusto ko sa'yo. Sad nito. I pinch his cheeks and giggle. Tama. Pagdating sa location, magagawa ko na rin na gusto ko. Napangisi ako habang inaasar ito. Kaya nga honeymoon, di ba? Wala tayong gagawin sa buong araw kung hindi ang gawin ng bagay na iyon. Hindi ako sumama sa'yo para aksayin ang oras ko sa sinasabi mo. Kaya tayo nandito para mag-enjoy, hindi magpakapagod at magkulong sa kwarto. Ang dami mo talaga sagot, no? Nakakapagtimpi pa ako sa'yo, Jara. Pero mamaya, humanda ka talaga sa akin. Subukan mo, tatakasan kita. Perap kong tugon. I'm so thrilled. Iniisip ko pa lang ang beach underwater getaway and splendor nature of Maldives. OMG, kinikilig na ako. Kung pwede lang mag-teleport, ginawa ko na. Saktong-sakto talagang honeymoon na ito dahil ngayon ang weather na magandang mag-vacation dito sa lugar. Hindi na talaga ako makapaghintay. Promise. Sulit talaga ang biyahe papunta sa isang sikat na island dito sa Maldives. Halos napapalibutan kami ng tubig. Ang mga cottage ay nakatayo sa tubig. Makikita mo kung gaano kaganda ang underwater world ng lugar. May enjoy ko talaga ang pagsuswimming dito. Bukod sa napaka-romantic ng lugar, lahat ng kailangan ko ay andito na. Ready kaya ako? Sinulat ko na lahat ang gagawin ko sa 7 days na pagbabakasyon namin ni Austin. Una na sa list ko ay ang mag-swimming. Kaya naman ito na ang gagawin ko ngayon.
Mabilis ako nagpalit ng swimsuit at hindi ko na hinintay sa Austin na samahan ako. Kasi nasa boat pa lang kami papunta sa island ay binasa ko ng amenities at facilities na tutuluyan namin. Ganun ako ka-ready. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Austin. Papalabas na sana ako ng cottage kaya lang epal itong asawa ko. Magsuswimming? Casual ko sagot. Nang ganyan na suot? Matalimang tingin sa akin ni Austin habang nagtatanong. Tiningnan ko ang kabuang katawan ko upang tingnan kung may malibas sa akin. Pagkatapos kong i-check ang aking sarili, muli kong tiningnan at kinausap si Austin. Anong masama sa suot ko? Hindi naman siguro masyadong daring ito, hindi ba? Ayaw mo na masyadong vulgar. Kaya nag-one piece suit ako. Magrareklamo ka pa rin? Yes, dahil ayoko makita ka na ibang lalaki na nakaganyan ka. May kulay. Inis ko sabi. Ewan ko sa taste mo, Austin. Basta ako magsuswimming, sumunod ka na lang. Kung ayaw mo magpalit, then hintayin mo ako. Para alam ng makakakita sa'yo na may kasama ka. Jara, hindi safe sa lugar na ito. Paano na lang kung baka salubong ka ng manyak dyan o di kaya bastusin ka? Bilisan mo na kasi. Iritang sagot ko. Hihintayin kita kaya magpalit ka na. Sabi ko sa'yo, excited akong pumunta dito tapos ang killjoy mo pa. Austin, I deserve this kind of pamper and relaxation. Hindi mo ba alam na kapag maganda ang mood ko, maganda din ang mood ng baby natin sa tiyan ko? Mood na ano? Pabago-bago na parang sinto-sinto? Jara, hindi ako natutuwa sa mood swing mo. Kung hindi ka lang buntis, binitin na kitang patiwarik. Ang dami mong kuda. Magpalit ka na para mag-swimming. Every second counts at ayoko masayang oras natin. Gusto kong ma-enjoy ang pagbabakasyon natin dito. Malay mo, ito na first and last, diba? Baka sa susunod na pupunta ka rito, hindi na akong kasama mo. Kaya naman pagbigyan mo na ako. Maghintay ka dyan at huwag kang aalis. Masungit na sagot sa akin ni Austin. Napabulong ako nang makaalis ito sa harap ko at pumunta ng banyo. Sinasabi niya pa iba-ibang mood ko. Siya din naman. Napapansin niya ugali ko pero ugali niya hindi niya mapuna. Napahawak ko sa akin bibig nang magsalita ito. Narinig ko sinasabi mo. Nahahawa lang ako sa'yo, Jara. Sagot sa akin habang nakadungaw sa pintuan. Ang hina na ng boses ko, narinig mo pa. Bilisan mo na. Susulitin ko ang bawat segundo ng pamamalagi dito at hindi ako magsasayang ng oras. Yan ang sabi ko sa akin sarili pagtungtong ko sa isla na ito. Nangangalahati na kami sa aming bakasyon. Grabe, sulit talaga kahit pagod at sunog sa araw. Ang dami naming adventure na nagawa ni Austin this past few days. At syempre lahat ng pinuntahan at ginawa namin, may souvenir akong picture. Ilan sa mga memorable at unforgettable moment na ginawa namin ni Austin ay ang pag-scuba diving. Isang grupo kami nag-scuba diving. Nakaka-enjoy at ang sarap sa pakiramdam na nasa ilalim ka ng dagat habang nakikipaglaro sa iba't ibang klaseng isda. Kung may pag-uusap kami ni Austin, puro hand sign lang. Nag-effort pa rin naman ako na i-video ito kahit ayaw niya. Gusto ko kasi na maitago at mapanood muli itong mga ginawa namin. Hindi namin pinalampas ng Austin na makapag-dive sa sikat na banana reef ng Maldives. Mapapa-wow o wow ka talaga sa underwater nature na makikita mo. Imagine niyo lang, para kunwari nasa Maldives din kayo at nakikita niyo ang mga nakikita ko. Nag-tour naman kami sa ibang peak points ng Maldives, like ang mga popular and historical places sa lugar na pinupuntahan ng turista. Nakapag-shopping din kami ni Austin at bumili ng mga bagay na maaaring ibigay sa aming pamilya. Nagstay kami today sa cottage dahil na rin sa request ni Austin. Napapagod siya at gusto ng one-day rest para may lakas daw siya sa ilang araw pa na gagawin namin dito. Pumayag na rin ako kasi kahit nag-enjoy ako ay nakakaramdam din ako ng pagod. Austin, magpaspa kaya tayo? May mga traditional silang paghihilot dito at natural din ang mga ginagamit nila. Gusto mo ba? Tanong sa akin ito. Nakahiga ito sa duyan habang nagbabasa ng magazine. Oo, sana. Pero kung ayaw mo, okay lang din naman. Napangiti ako nang tumayo ito sa pagkakahiga sa duyan. Nang makalapit ito sa akin ay yumuko ito upang magpantay ang aming muka. Sasamahan mo ako? Masayang tanong ko. Wait, mag-aayos lang ako. Sabi ko at patayo na sana nang hilahin muli paupo nito ang aking dalawang braso. No need to go there. Nakangiti ito na parang nakakaloko. I can massage you. Mas nakaka-relax pa yun kaysa sa pagpunta sa spa. Austin, ibang massage naman yung sinasabi mo. Sige, wag na nga lang. Bumalik ka na dun sa duyan. Parang wala itong narinig at hinalikan akong pahiga sa couch.
Hindi ko na naisip na dapat akong tumanggi at umiwas dahil nagugustuhan ko ibinibigay nitong halik sa akin. Pati paghaplos niya, hindi ko matanggihan. Tinugunan ko na lang ang halik nito at binigyan siya ng pagkakataon na gawin ang gusto niya. Sa huling araw namin ni Austin dito sa Maldives, may surpresa itong ginawa. Wala akong idea kung ano iyon, basta sabi niya, surprise, kaya naman ako, excited na parang bata. May papiring-piring pa ito. Hindi ka naman magpo-propose ulit, hindi ba? Tanong ko. Oh, kasal na tayo? Gusto mo ikasal pa tayo ulit? Natatawang sagot nito. Bakit may pagganito ka pa kasi? Hindi ko alam na may pagkaromantiko ka pala. Sa'yo lang. Casual na sagot dito sa akin. We're here. Pero hindi mo pa pwedeng tanggalin yung piring sa mata mo hanggat hindi ko sinasabi. Syempre naman. Kapag tinanggal ko ito, malamang palpak ang surprise mo. Kaya kunwari, magpapasuspense na lang ako sa'yo. Just a little more time. Huwag kang mainip. Okay, sige. Matutulog muna ako at gisingin mo na lang ako. Puro ka naman biro. Seryoso ako. Tugon ni Austin sa akin. Ito na. 1, 2, 3. Pagkatapos magbilang nito ay tinanggal na nito ang piring sa aking mata. Nashock ako sa nakita ko. Paano mo nalaman na gusto ko itong makita? Natutuwa at speechless kung tanong kay Austin. Nabasa ko yung wishlist mo. May mga hindi tayo nagawa pero nakasulat sa list mo na ito talaga ang pinaka-importante mong gustong makita at ma-witness dito sa Maldives. Napaluha ko sa sobrang tuwa. Hindi na kasi pangarap lang ito dahil nagkatotoo na ngayon. Dinala niya ako sa glowing sand island. Kaya tinawag na glowing sand dahil sa glowing phytoplanktons na nasa tubig. Dahil sa wave ng dagat, dinadala sila sa sand at doon nagbibigay ng liwanag. Hindi ako nag-atubiling kuhanan ito ng litrato. This mesmerizing view should treasure for my whole life. Thank you. Kala ko hindi ko na makikita ito. Sabi kasi sa akin ng ilang tao dito, napakadalang lang din kasi na mangyari niyan. At hindi na ako umasan makikita ito. Pero dahil sa'yo natupad ang wishlist ko. You are my wife now. Kung kaya ko ibigay, bibigay ko sa'yo. Kahit imposible, gagawin kong posible para mapasaya ka. Napayakap ako sa kanya. Let's take a selfie. Last day na natin ito kaya dapat sulitin na natin. Minsan lang natin makikitang ganitong romantic and surreal place. Sa susunod na pagpunta mo dito, kahit hindi na ako kasama mo, gawin mo pa rin ito. Bigla ko nasabi. Nakaramdam ako ng konting kirot. Si Austin lang kasi nagparamdam sa akin ng ganitong feeling. Nagsisimula pa lang tayo, pero gusto mo na agad na tapusin? Sabi ko nga sa'yo, we should try to work on this relationship. Maybe we can learn to love each other. Bigyan lang natin ng pagkakataon ng sarili natin. Mula sa pagkakayo ko, napaangat ang tingin ko nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ko. Sa mukha pa lang nito ay alam kong galit ito. Hindi lang galit dahil mukhang kakain ito ng buhay na tao kapag sumabog. Austin! Alam ko na asawa mo nakakuha sa bantayan project na ito. At dapat alam niya din na ako ang director ng project na ito. Bakit ba pinanghihimasukan niya lahat ng desisyon ko? Alam ko ang ginagawa ko sa project na ito. Uncle Demetrio, please. Come down and explain everything to me. Hindi ka naman siguro nakakalimot na nasa trabaho tayo at basta-basta ka nalang susugod para pagsalitaan ako ng ganyan, hindi ba? Oo nga pala. Ikaw pala tagapagmana na itong kumpanya. Ang gusto ko lang sabihin, pagsabihan mong asawa mo, project engineer lang siya sa bantayan project. Lahat ng desisyon ko dapat sinusunod niya. Wala siyang karapatan na paulit-ulit i-reject ang desisyon ko. Ano bang problema sa asawa ko? Tanong ko sa kanya. Tumayo na rin ako sa kinaupan ko. Dapat bantayan niya mga trabahador, hindi ako. Wala din siyang pakialam na punahin ang mga dinideliver ko mga materyales sa site. Dapat niyang gawin, mag-receive lang siya at wala nang sabihin na ano pa. I will talk to her. Mahinahon ako sumagot sa kanya. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Jara at kay Uncle Demetrio pero kilala ko sa Uncle na hindi ito magagalit kung hindi nasagasaan ng ego nito. Umalis na sa opisina ko si Uncle. Medyo sumasakit ang ulo ko sa kanilang dalawa. Masyadong nagiging personalan ang pag-aaway nila. Wala naman sinasabi sa akin si Jara tungkol sa nangyayari sa site dahil alam ko naman na ginagawa nito ng tama ang kanyang trabaho. Si Engineer Abad naman ay madalang mag-report lalo na't wala namang kakaibang nangyayari sa project. Saktong palabas na ako sa opisina na makasalubong ko si Jara. Binigyan ako nito ng halik at nagyaya na umuwi.
After the honeymoon, alternate ang pag-uwi namin sa asyenda. Ngayong araw ay doon kami uuwi. Habang nasa biyahe kami ni Jared, sinubukan ko na rin nakausapin ito tungkol sa sinasabi ni Uncle Demetrio. Pinuntahan ako ni Uncle Demetrio kanina. Sabi ko. Nakangiti si Jared na tumingin sa akin. Nagsusumbong na pala sa'yo ang magaling na uncle mo. Ano ba nangyari? Bakit tumadalas ang pag-aaway niyo sa project? Sa tingin mo, ano ba dapat kong ikagalit? Siyempre, kung tama ang ginagawa ng uncle mo, hindi ko na kailangan kontrahin ang desisyon nito. Ano nga ang problema? Kung hindi kayo magkasundo, edi sana sa opisina ka na lang. Hindi ka pa ma-stress sa kanya. So, ako pa ang mali sa ginawa ko? Galit na nitong tugon. Wala naman akong sinasabing ganyan. Sa akin lang, kung makakasama para sa'yo, edi mas maganda kung iiwas na kita. Austin, hindi dapat akong pinagsasabihin mo. Malaki ang budget ng Bantayan Project, pero bakit kailangan tipirin? Alam mo dahil sa akin kaya nakuha ko itong project at hindi ko hayaan na mapahiya kay Uncle Raymond dahil sa kapalpakan ng desisyon ng uncle mo. Look, tinatanong ko ang problema. Sabihin mo kasi sa akin lahat para maintindihan ko. Ang problema yung uncle mo at si Tito Damian. Galit na anito. Alam mo, pati yan, si Tito Damian. Dapat tanggalin sa project na ito. Jaira, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sa nakikita ko sa'yo, nagiging selfish ka at galit ka sa kanila kaya hinahanapan mo sila ng problema. So, yun ang tingin mo sa akin, Austin? Hindi ako naging engineer para gumawa ng palpak na tulay. Ang problema ko, yung pangungurakot ni Demetrio at ni Damian sa Bantayan Project. Paano mo nasabi nangungurakot? Lahat dumadaan sa akin. Ibig sabihin ba noon, pinag-iisipan mo ako ng masama? Tell me, sabihin mo sa akin ang harap-harapan kung may pagdududa ka sa utak mo. Sabihin mo sa akin. Alam mo, Austin, walang pupuntahan itong pag-uusap natin. Tumigil ka na lang kasi pagod na ako sa trabaho. Stress na ako dyan sa tsuhin mo at ngayon dumadagdag ka pa. Ikaw may gusto niyan, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi mo na kailangan magtrabaho pero ikaw itong mapilit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinagot ko na ito. Hindi ko hayaan na pag-isipan niya akong nangungurakot. Malaki ang budget sa Bantayan Project. Enough ang pera para bumili sa mga dekalidad na materyales at hindi ko lang talaga magets kung saan napupulot ni Jara ang ganitong kaisipan tungkol sa amin. Tinignan lang ako nito ng masama at hindi na umimik. Ibinaling din ito ang kanyang atensyon sa labas ng bintana habang tumitingin sa paligid. Dumiretso kami sa mansyon kung saan naghihintay sila Lolo at Lola at Cassie. Wala pa ring imik si Jara hanggang sa pagkain. Nagsasalita lang ito kung may tanong si Lolo o Lola. Si Cassie, inaasikaso naman niya habang kumakain. Masama bang pakiramdam mo, Iha? Si Lola nagtatanong kay Jara. I'm good, Lola. Salamat po. Sagot ni Jara. Baka masyado ka nang napapagod sa trabaho. Nasabi sa akin ni Demetrio na araw-araw nasa site ka at nagtatrabaho. Si Lolo naman ang nagsalita. Lolo, huwag ho kayong mag-alala sa akin. Hindi ko naman po pinababayaan ang katawan ko at si baby. Jara, Lolo is right. Dapat siguro sa office ka nalang magpa-assign. Walang emosyon akong tinignan ni Jara. Hindi rin ito sumagot. Iniba na lang niya ang topic dahil katabi nito si Cassie na kinakausap siya habang kumakain. Pauwi sa bahay, hindi pa ako nito iniimikan. Pagdating sa pinto ay hinarap ako nito. You're being unfair! Galit na sabi nito. No, I'm not, Jara. My decision is final. Kung gusto mo magtrabaho, then magsimula ka ng pumasok sa office at hindi sa site. Austin, this is my job. No, hindi ako papayag. Giit nito. Jara, sa ating dalawa, hindi ba ikaw nagiging unfair? You are pregnant. Hindi maganda environment sa site dahil puro alikabok ang nalalangap mo roon. Maapektuhan pati ang bata. Nakita ko maluha-luha ito. Nakita ko rin na galit talaga ito at ayaw tanggapin na naging desisyon ko. This is my life. Sagot nito sa akin. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kahit anong desisyon ko, wala kang pakalam doon. Tama ka. Wala akong pakalam sa'yo pero sa magiging anak natin meron. Huwag mo na ipilit ang gusto mo, Jara. You are my wife at dinadala mo ang anak ko. Kung magdedesisyon ako, para yun sa inyong dalawa. No more excuses. Iniwan ko ito sa pintuan at nauna na akong umakyat sa kwarto. Kung ayaw niya sa desisyon ko, then tanggapin niya iyon. Hindi lang sarili niya ang inilalagay niya sa alanganin kundi pati na rin ang anak ko. Nakapag-shower na ako at nakapagpalit. Hindi pa rin bumabalik si Jara.
Pagkababa ko, wala ko nakitang figura niya roon. Nagtanong ako sa maid at sabi niya umalis ito. Mabilis akong tumawag sa guard at nakumpirma ko na umalis nga ito na dala ang kanyang kotse. Sinusubukan kong tawagan ito pero off ang kanyang cellphone. Hindi naman siguro siya gagawa ng bagay na ikapapahamak niya. Hindi ba? Tanong ko sa aking isip. Dali-dali ako nagbihis upang sundan at hanapin ito. Pinuntahan ko na ang maaari niyang puntahan pero bigo ako makita siya. Pauwi sa hotel na daanan ko isang pamilyar na kotse na nakahinto sa bungad ng tulay. Tulay na gumuho noon na ginawa ng daddy ni Jara. Nakita ko si Jara na nakatayo sa tulay at nakatingin sa malayo. Kahit pa naka-side view ito ay kita ko ang lungkot sa kanyang mata. Bumaba ako at pinagmasdan lang siya. Parang may kirot sa aking puso na makita siyang ganito. Malungkot siya pero hindi lang iyon ang nababasa ko. Pighati. Yan ang salitang mailalarawan ko sa nararamdaman ni Jara pero sa anong dahilan? Sa kanyang ama pa rin ba? O may mas malalim pa siyang pinaguhugutan? What are you doing here, Jara? Tanong ko. Hindi nito ako tinapunan ng tingin. Wala. Nagtatanggal lang ng sama ng loob. Huwag mong masamain ang sinasabi ko. Hindi kita pipigilan magtrabaho pero sinagot na ako dito kahit hindi pa tapos ang sinasabi ko. Tama ka naman. May bata sa sinapupunan ko at hindi lang dapat sarili kong iniisip ko. Hinawakan ko si Jara sa kanyang balikat. Just reconsider it. Sa opisina, hindi ka gaanong may stress at namumroblema. Unlike sa site. Bukod pa roon, ay namomonitor kita from time to time. Alam ko na may gusto kang patunayan. Yun ay ang patunayan sa lahat na magaling kang engineer kagaya ng iyong ama. Kaya lang iba na ang sitwasyon ngayon, Jara.